Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli po kayong nagbabalik sa ating paboritong channel kung saan ang bawat kwento ay humahaplos sa puso at bumubuhay dun sa diwa. Sabi nila, isang gabi lang ang kailangan para mabago ang lahat. Isang sandali ng kapayapaan na maaaring maging simula ng isang walang katapusang bangungot. Paano kung ang mga taong inaasahan mong magiging tagapagtanggol mo ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagbagsak? Ating pakinggan ang kwento ng katatagan, katarungan, at pag-ibig na susubukin ng apoy ng katiwalian. Miss, mukhang naliligaw yata kayo. Napabuntong hininga si Diwa Bughaw. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Sa isang iglap, ang tahimik na gabi na pinapangarap niya ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang kailangan lang naman niya ay isang bote ng malamig na beer at kwentuhan kasama ang kanyang kakambal, si Hiyaw. Isang gabi na malayo sa ingay ng baril, sa bigat ng kanilang trabaho bilang ahente ng NBI. Ngunit ang kapayapaan ay isang luho sa lungsod ng Maharlika. Hayaan mo na sila, Diwa. Bulong ni Hiyaw, sapat lang na marinig niya. Mga lasing lang yan. Sinubukan ni Diwa ng ngumiti, isang pilit na pagtatangka na ibalik ang gaan sa kanilang usapan. Bago pa dumating ang grupo ng mga lalaki, masaya silang nag-aasaran tungkol sa nanliligaw kay Hiyaw na isa ring ahente. Ngayon, ang pakiramdam niya ay tila may isang malamig na kamay na gumapang sa kanyang likuran. Ang lalaking nagsalita ay may kalakihan ng tiyan, amoy alak at mayabang ang pagkakatayo. Nakapalibot sa kanya ang dalawa pa, pare-parehong nakangisi na tila mga asong nag-aabang ng away. Nakasuot sila ng sibilyan, ngunit alam ni Diwa ang tindig ng mga nasa serbisyo. Mga pulis, at base sa asta nila, mga pulis na pakiramdam ay pag-aari nila ang mundo. Hindi kami naliligaw, mahinahong sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado, isang resulta ng taon ng pagsasanay na huwag magpakita ng kahinaan. Nag-uusap lang kami ng kapatid ko. Kapatid? Ngumisi ang leader nila, si Espo 3 Ricarte Damian, habang sinusuri sila mula ulo hanggang paa. Magkamukha nga kayo. Pero ang tapang ng dating ninyo para sa mga babae. Hindi ba dapat nasa bahay lang kayo at nag-aalaga ng asawa? Sa tabi niya, naramdaman ni Diwa ang pag-igting ng mga kalamnan ni Hiyaw, ang kanyang kakambal, ang apoy sa kanilang dalawa. Kung si Diwa ang yelo, si Hiyaw ang apoy. At alam niyang malapit nang sumiklab ito. Wala kang pakialam kung anong ginagawa namin dito, matigas na sagot ni Hiyaw. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Aba, matapang ka, tumawa si Damian. Gusto ko yan sa babae, yung palaban. Inilapit ni Damian ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ang braso ni Hiyaw. Sa isang kisap mata, itinaas ni Hiyaw ang kanyang baso ng beer at ibinuhos ang laman nito sa mukha ng pulis. Natahimik ang buong bar. Ang tawa ni Damian ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Hayop ka, aniya sa mababang boses na puno ng pagbabanta. Tumayo si Diwa, inilagay ang sarili sa pagitan ni Hiyaw at ng mga pulis. Pasensya na po, lasing na ang kapatid ko, uuwi na kami. Hindi kayo aalis, sabi ni Damian. At sa isang senyas, ang dalawa niyang kasama ay mabilis na kumilos. Naging mabilis ang lahat. Hinawakan ng isang pulis ang braso ni Diwa, marahas, at ipinilipit sa kanyang likuran. Sumigaw si Diwa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Sa peripheral vision niya, nakita niyang nakikipagbuno si Hiyaw. Sa isa pa, ang pagsasanay nila sa self-defense ay kitang-kita. Ngunit kulang sa lakas, laban sa lalaking doble ang laki sa kanya.
Bitawan mo ako. Wala kaming ginagawang masama. Sigaw ni Diwa. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Manahimik ka. Resisting arrest at assault on a police officer ang kaso ninyo. Dagundong ni Damian. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang maliit na bag ni Diwa. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman. Isang lipstick, ilang barya, at ang kanyang pitaka. Mula sa pitaka, dumulas palabas ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar. Ang kanyang gintong badge ng National Bureau of Investigation. Nakita ito ni Damian. Tumigil siya. Dahan-dahan siyang yumuko at dinampot ang badge. Tinitigan ito na para bang isa itong laruan. Isang buntong hininga ng pag-asa ang kumawala kay Diwa. Ahente kami ng NBI. Kung ayaw mong lumaki ang gulo na to, pakawalan niyo na kami. Tumingin si Damian mula sa badge patungo sa mga mata ni Diwa. At pagkatapos, isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. NBI pala ha? Itinaas niya ang badge para makita ng lahat. Mas matapang pa pala kayo sa inaakala ko. At sa harap ng namumutlang mukha ni Diwa at sa nag-aapoy na galit ni Hiyaw, ibinagsak ni Damian ang badge sa maruming sahig ng bar at tinapakan niya ito. Hindi lang basta tapak, mariin, na may kasamang paggiling ng kanyang takong na para bang gusto niyang durugin hindi lang ang metal, kundi pati na ang kanilang pagkatao. Dito sa teritoryo ko, bulong niya ng may kasamang diin, basura lang ang badge ninyo. Iyon ang sandaling naintindihan ni Diwa ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging lasing. Hindi ito tungkol sa isang simpleng away. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa gabing iyon, sila ang walang kapangyarihan. Kinaladkad sila palabas ng bar, ang mga bulungan at tingin ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Walang tumulong, walang nagsalita. Ang takot ay isang kumot na bumalot sa buong alitap-tap bar. Isinakay sila sa isang kotse na walang marka. Habang itinutulak ang kanyang ulo pababa, napansin ni Diwa ang isa pang pulis na nakatayo sa gilid, hindi kasama sa mga nambastos sa kanila. Isang binatang pulis na mas bata sa kanila. Hindi siya tumatawa tulad ng kanyang mga kasama. Ang kanyang mga mata, sa maikling sandaling nagtama ang kanilang paningin, ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Diwa. Pagkalito, marahil o takot. O baka naman, pagsisisi? Ngunit mabilis na nawala ang imaheng iyon nang isara ang pinto ng kotse. Ang biyahe papuntang presinto ay nababalot ng katahimikan na binabasag lamang ng mga pagmumura ni Hiyaw at ng mapang-asar na tawa ng mga pulis. Nang dalhin sila sa selda, ang amoy ng kalawang at dumi ang sumalubong sa kanila. Walang tanong, walang pagbasa ng kanilang mga karapatan. Itinulak lang sila papasok na parang mga hayop. Klang! Ang tunog ng bakal na rehas na nagsasara ang pinakamatunog na narinig ni Diwa sa buong buhay niya. Iyon ang tunog ng pagtatapos ng kanilang kalayaan, ng kanilang karera, ng kanilang dangal. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit at kawalan ng pag-asa. Sa kabilang dako ng selda, si Hiyaw ay paulit-ulit na sinusuntok ang pader. Ngunit ang mga mata ni Diwa ay nakatuon sa labas ng rehas. Nakatayo doon, sa ilalim ng isang bumbilyang bahagyang kumikindap. Ang binatang pulis na nakita niya kanina, si PO2 Bantay Silang. Nakatingin ito sa kanila, sa kanya. Ang ibang pulis ay nagtatawanan na sa kanilang mesa, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ngunit siya, nanatili siyang nakatayo roon, nakatitig. Sa kanyang mga mata, walang makikitang pagmamalaki o saya. Ang nakita lang ni Diwa ay ang anino ng pag-aalinlangan, isang bakas ng konsensya na pilit tinatago. At sa gitna ng simula ng kanilang pinakamadilim na bangungot, ang tingin na yon ang nag-iisang bagay
na hindi maintindihan ni Diwa. Bug! Ang tunog ng kamao ni Hiyaw Bughaw na tumatama sa konkretong pader ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na selda. Isang butil ng dugo ang gumapang sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit ay wala-wala, kumpara sa nag-aalab na puot sa loob ng kanyang dibdib. Puot na mas mainit pa sa apoy, mas matalim pa sa anumang patalim. Hiyaw, itigil mo yan. Walang maitutulong yan. Ang boses ng kanyang kakambal, si Diwa, ay mahinahon. Masyadong mahinahon para sa sitwasyon nila. Paanong nakakayanan nitong manatiling kalmado habang siya ay parang sasabog na? Walang maitutulong? Bumaling si Hiyaw. Ang kanyang boses ay garalgal sa galit. Ano ang gusto mong gawin ko, Diwa? Umupo dito at maghintay? Ni hindi man lang binasa ang mga karapatan natin. Ikinulong tayo na parang mga hayop. Tinapakan niya ang badge mo, Diwa. Ang badge natin. Ang bawat salita ay may kasamang diin. Ang alaala ng takong ni Damian na gumigiling sa kanilang sagisag ng karangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Umupo si Diwa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Naghahanap ako ng butas. Sa procedure, sa ginawa nila. May mali sa bawat hakbang nila. At gagamitin natin yon laban sa kanila. Butas? Diwa, hindi ito chess game. Binastos tayo. Sinaktan tayo. Bago pa man makasagot si Diwa, isang gwardiya ang lumapit sa kanilang rehas. Bughaw, may tawag kayo. Mula sa hepe ninyo. Nagkatinginan ang magkambal. Sa isang iglap, ang puot ni Hiyaw ay napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Ang hepe nila, si Director Salcedo, ang kanilang mentor. Malalaman niya kung anong gagawin. Dinala sila sa isang maliit na opisina kung saan iniabot sa kanila ang isang telepono. Kinuha ito ni Diwa, ngunit inilagay niya ito sa speaker para marinig nilang dalawa. Director Salcedo? Panimula ni Diwa. Diwa, Hiyaw, anong kaguluhan to? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon, walang bahid ng pag-aalala. Sir, inaresto kami ng mga pulis ni SPO3 Damian. Walang basihan. It was a clear abuse of power. Nakarating na sa akin ang report, putol ni Salcedo. Assault on a police officer. Public disturbance. Natigilan si Hiyaw. Sir, hindi yun totoo. Sila ang nauna. Isang mahabang katahimikan. At nang muling magsalita si Direktor Salcedo, ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kanilang pag-asa. Makinig kayo. At makinig kayong mabuti. Huwag ninyong palalakihin ang issue. Maging kooperatibo kayo. May darating na abogado para piyansahan kayo. Paglabas ninyo, umuwi kayo at manahimik. Understood? Pero sir, ang badge ang dangal ng bureau. Protesta ni Hiyaw. Ang dangal ng bureau ay mapapangalagaan kung hindi tayo gagawa ng iskandalo. Tumaas ang boses ni Salcedo. This is an order, special agents. Manahimik kayo. Ako na ang bahala rito. Tuot, tuot, tuot. Nabitawan ni Diwa ang telepono. Bumagsak ito sa mesa na may malakas na kalabog. Ngunit ang kalabog na yon ay hindi kayang tabunan ang katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa. Ang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigaw, pagkakanulo. Iyon ang naramdaman ni Hiyaw. Isang malalim, nagyayelong pagkakanulo. Mas masakit pa sa mga pasananatamo niya. Ang sarili nilang hepe, ang taong tinitingala nila, ay tinalikuran sila. Dumating ang abogado, isang lalaking mukhang pagod na sa buhay. Inilatag niya ang mga kasong isinampal laban sa kanila. Ang mga salaysay ng mga pulis ay perpektong magkakatugma. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Sila raw ang nag-umpisa. Sila raw ang nanakit
Sila ang may kasalanan. Nakapagpiyansa sila. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, iniabot sa kanila ang isang folder, isang memorandum, preventive suspension, epektibo agad. Kinailangan nilang isuko ang kanilang mga baril at ang kanilang mga badge. Ang mga badge na ipinaglaban nila, ang mga badge na sumisimbolo sa lahat ng pinaniniwalaan nila. Habang naglalakad sila, palabas ng presinto, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Ang pakiramdam ay hindi kalayaan, kundi isang mas malalim na uri ng pagkakakulong. Wala na silang armas, wala na silang awtoridad, wala na silang proteksyon mula sa institusyon na kanilang pinaglingkuran. Tumingin si Hiyaw kay Diwa, ang kanyang kapatid, ang kanyang yelo. Sa wakas ay nagpakita ng lamat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, sa labas ng presinto, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Hiyaw. Isang determinasyong malamig at matigas na parang bakal. Kung hindi natin makukuha ang katarungan sa tamang paraan, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Kung pati ang sistema ay kinalaban na tayo, kukunin natin ito sa paraan ko. Hinawakan ni Diwa ang braso ng kapatid. Hiyaw, huwag kang mag-isip ng, ano Diwa? Nasusunod pa rin tayo sa patakaran. Anong patakaran? Yung patakaran na nagpoprotekta sa mga katulad ni Damian at naglalagay sa atin sa selda. Yumuko si Diwa, walang maisagot. Kinuha niya ang kanyang jacket na isinuot kanina sa bar. Habang kinakapa ang kanyang bulsa, bigla siyang natigilan. May naramdaman siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit, nakatuping papel. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Tumingin si Hiyaw sa mukha ng kanyang kapatid at nakita ang pagbabago dito. Mula sa pagod patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa alarma. Ano yan? Tanong ni Hiyaw. Ipinakita sa kanya ni Diwa ang papel. Ang sulat kamay ay mabilis at tila nagmamadali. May isang pangungusap lang na nakasulat. Mag-ingat kayo. Hindi lang ito simpleng gulo. Ang lasa ng kapeng walang asukal ay kasing pait ng konsensyang gumugulo sa isipan ni PO2 Bantay Silang. Nakaupo siya sa pantry ng presinto, hawak ang isang basong styrofoam na hindi na niya iniinom habang pinagmamasdan ng pagpatak ng 3:00 ng madaling araw sa orasan sa pader. Walang tulog. Paano siya makakatulog? Ang imahe ng mga mata ni Diwa Bughaw, matatag, walang takot, kahit na noong tinapakan ni Damian ang badge nito ay nakaukit sa kanyang isipan. Malalim yata ang iniisip mo, bata. Halos mapatalon si Bantay sa biglaang pagsulpot ni Espau3 Damian sa kanyang likuran. Dala nito ang amoy ng alak at ang bigat ng awtoridad na ginagamit nito para mangapi. Hindi po, sir. Iniisip ko lang ang patrol schedule. Pagsisinungaling ni Bantay, iniiwasan ang tingin ng hepe. Mabuti, sabi ni Damian. Tinapik ang kanyang balikat ng may puwersa na halos ikasakit niya. Dahil kung ang iniisip mo ay ang 2 NBI agent na yon, kalimutan mo na. Mga mayayabang na babae na kailangang turuan ng leksyon. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Tapos ang usapan. Bawat salita ay parang lason na tumatago sa pandinig ni Bantay. Tumango lang siya. Isang kilos ng pagsunod na bumaluktot sa kanyang kaluluwa. Opo, sir. Nang makaalis si Damian, napakuyom ang kamao ni Bantay sa ilalim ng mesa. Tapos ang usapan, para sa kanya, nagsisimula pa lang. Pumasok siya sa serbisyo hindi para maging kasangkapan ng mga abusadong tulad ni Damian. Pumasok siya para ipagtanggol ang mga taong tulad ni Diwa at Hiyaw. Naalala niya ang eksena sa bar, ang tapang ni Hiyaw na ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ang kahinahunan ni Diwa na kahit sa gitna ng panganib ay nagawa pa ring maging rasyonal. Nakikita niya ang lahat at ang hindi niya pagkilos ay isang kasalanang bumabagabag sa kanya. Kinahaponan, nilapitan niya ang kapwa niya batang pulis, si PO1 Pag-asa Lagman. Nakita niya itong nag-aayos ng mga report sa kanyang mesa. Pag-asa tawag niya. "Oh, Bantay, kamusta? Mukha kang puyat." Bati nito na may ngiti. "May itatanong sana ako," sabi niya sa mahinang boses. "Yung tungkol sa magkapatid na bughaw, wala ka bang narinig na kakaiba?" Nawala ang nangiti ni Pag-asa. Tumingin ito sa paligid bago sumagot. "Bantay, alam mo na ang patakaran. Huwag kang makialam sa hindi mo laban. Lalo na kung si Espao 3 Dime yan ang kalaban. Mapapahamak ka lang. Pero mali ang ginawa sa kanila," giit ni Bantay. "Maraming mali sa mundong ito," malungkot na sagot ni Pag-asa. "Pero kailangan nating piliin kung aling laban ang kaya nating ipanalo. At ito, hindi ito isa sa mga yon. Pabayaan mo na lang." Ang payo ni Pag-asa, kahit na tila nanggagaling sa pag-aalala, ay nagbigay lang ng kumpirmasyon kay Bantay. Mag-isa siya rito. Nang gabing iyon, gumawa siya ng desisyon. Gamit ang isang lumang prepaid na SIM card, nagpadala siya ng text message sa numerong nakuha niya mula sa record ng presinto. Ang numero ni Diwa Bughaw, Simbahan ng Maharlika. Bukas, 9 p.m, mag-isa ka. Kung gusto mong malaman ang totoo. Kinabukasan, ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pagdaan ni Damian sa kanyang harapan ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit nang sumapit ang gabi, hindi siya nag-atubili. Ang lumang simbahan ay tahimik at halos walang tao. Ang amoy ng kandila at matandang kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa isa sa mga upuan sa pinakalikod, sa ilalim ng madilim na liwanag mula sa isang stained glass window, nakita niya si Diwa. Nakaupo ito, perpekto ang postura, alerto. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nang makita siya nito, tumayo ito agad. Ang kanyang katawan ay handa sa anumang atake. Nakita ni Bantay ang kawalan ng tiwala sa mga mata nito at hindi niya ito masisisi. "Ikaw," sabi ni Diwa, ang boses ay walang emosyon. "Ikaw ang nagsulat ng note." Tumango si Bantay. "Ako nga. PO2 Bantay Silang." "Anong kailangan mo? Isa ka sa kanila." "Hindi," mabilis na sagot ni Bantay. "Hindi ako katulad nila. At nandito ako dahil alam kong hindi papatas ang nangyari sa inyo." Tinitigan siya ni Diwa. Sinusuri ang bawat galaw. Hinahanap ang anumang senyales ng panlilinlang. "Bakit ko dapat paniwalaan ang isang pulis na nanood lang habang kinakaladkad kami papunta sa selda?" Ang tanong na yon ay tumama kay Bantay na parang sampal. Yumuko siya. "Wala akong maidadahilan. Natakot ako. Pero ang takot na, yon dan kinakain ako ng buhay. Kaya nandito ako ngayon." Humakbang siya palapit. Pinanatili ang distansya para hindi ito matakot. "Nandito ako para tumulong." Hindi nagsalita si Diwa, ngunit nakita ni Bantay ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes. "Paano?" tanong nito. Huminga ng malalim si Bantay. Ito na ang sandali. Ang sandaling wala ng atrasan. Pinabura ni Damian ang CCTV footage mula sa Alitaptap Bar. Inutusan niya ang may-ari na sabihing sira ang mga kamera. Isang malinis na cover-up. Ang mukha ni Diwa ay bahagyang nanlumo. Iyon na sana ang pinakamalakas nilang ebidensya. Pero, pagpapatuloy ni Bantay, at sa pagkakataong ito, mas lumapit siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa ilalim ng sagradong katahimikan ng simbahan, isang kakaibang koneksyon ang nabuo, isang pag-unawa
sa panganib na kanilang parehong sinusuong. Pero hindi niya alam, bulong ni Bantay, na ang waiter doon, isang matandang lalaki na nagngangalang Ginoong Sol, ay palihim na kinopya ang buong video sa isang USB bago pa man dumating ang mga tauhan ni Damian. Ang USB, hawak ni Diwa bughaw ang impormasyong ibinigay ni Bantay na parang isang basong puno ng pag-asa. Ito na ang kanilang salbabida, ang tanging paraan para makaahon mula sa kumunoy ng kasinungalingan na pilit lumulunod sa kanila. Pagbalik niya sa kanilang pansamantalang tinutuluyan, isang maliit na apartment na pag-aari ng isang malayong tiyahin, nadatnan niyang gising pa si Hiyaw, naglalakad pabalik-balik na parang isang tigre sa loob ng hawla. Saan ka galing? Bungad nito, puno ng pag-aalala at bahagyang inis. Akala ko kung napano ka na. May nakuha akong lead. Simpleng sagot ni Diwa at ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay PO2 Bantay Silang, ang tungkol sa nawawalang CCTV footage, ang tungkol kay Ginoong Sol, ang waiter. Sa bawat salita ni Diwa, ang galit sa mga mata ni Hiyaw ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na kislap. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin ang waiter na yon. Hindi ganoon kadali. Pagpigil ni Diwa, suspended tayo. Malamang ay binabantayan ang mga galaw natin. Kailangan nating mag-ingat. Kinabukasan, isinagawa nila ang kanilang plano. Nagsuot sila ng damit na pangkaraniwan, maluwag na t-shirt, kupas na maong, at baseball cap para itago ang kanilang mukha. Tumingin sila sa salamin. Dalawang ordinaryong babae, malayo sa imahe ng dalawang matalas na ahente ng NBI. Ang tirahan ni Ginoong Sol ay nasa isang masikip na eskinita sa puso ng lungsod ng Maharlika. Isang lugar kung saan ang mga pader ay may tainga at ang mga anino ay may mata. Bawat kapitbahay na madaanan nila ay sinusundan sila ng tingin. Ang kanilang pagiging dayo ay halatang halata. Nang katukin nila ang pinto ng maliit na bahay ni Ginoong Sol, isang matandang lalaki na may mga matang puno ng takot ang sumilip. Sino kayo? Ginoong Sol, panimula ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Kami po yung mga babae sa Alitap-Tap Bar. Agad na isasara ng matanda ang pinto, ngunit mabilis itong hinarangan ng paa ni Hiyaw. Sandali lang po, sabi ni Hiyaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi matigas. Malambing ito, puno ng pag-unawa. Nakita po namin ang takot sa mga mata ninyo. Noong gabing yon, pareho po tayo. Natatakot din kami. Natigilan ng matanda. Ang empatiya sa boses ni Hiyaw ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung kaya nilang gawin yon sa amin ng mga alagad ng batas, pagpapatuloy ni Diwa, gamit ang lohika, isipin niyo po kung anong kaya nilang gawin sa isang ordinaryong mamamayan na may hawak na ebidensya laban sa kanila. Kailangan namin ang tulong ninyo para mapanagot sila, para pare-pareho tayong maging ligtas. Nag-aalinlangan pa rin si Ginoong Sol. Nakita nila ang pagtatalo sa kanyang isipan, ang takot para sa sarili, laban sa paghahangad ng tama. Pag-iisipan ko, sabi nito bago isara ang pinto. Gabi na nang may kumatok sa pinto ng kanilang apartment. Agad na kinuha ni Hiyaw ang isang tubo sa ilalim ng mesa habang si Diwa ay sumilip sa butas ng pinto. Si Bantay. May dala itong dalawang supot ng pagkain. Ang uniforme niya ay halatang tinanggal na niya bago pa pumunta roon. Binuksan ni Diwa ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Delikado. Alam kong hindi kayo makakalabas para bumili ng pagkain. Sabi ni Bantay, iwinawagayway ang supot. Adobo, paborito raw ng mga matatapang na babae. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Diwa. Ngunit sa likod niya, si Hiyaw ay nakatingin ng masama.
Huwag kang masyadong magtiwala. Pulis pa rin yan. Bulong nito kay Diwa. Sa loob, habang kumakain sila, ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Bantay ay pilit na nagiging magaan ang loob, ngunit si Hiyaw ay sumasagot lamang ng oo o hindi. Si Diwa naman ay nasa gitna, nagpapasalamat sa tulong ni Bantay, ngunit hindi maiwasang kabahan para sa kaligtasan nito. Kailangan mong mag-ingat, sabi ni Diwa kay Bantay nang ihatid niya ito sa pinto. Kung malaman ni Damian na tinutulungan mo kami. Hindi niya malalaman, sabi ni Bantay. Tinitigan niya si Diwa at sa sandaling iyon, hindi siya isang pulis at si Diwa ay hindi isang ahente. 2 tao lang sila na pinagbuklod ng isang mapanganib na layunin. Basta mag-iingat ka. Kinabukasan, isang batang lalaki ang nag-abot ng isang bayong ng gulay kay Diwa. Pinabibigay po ni Lolo Sol, sabi nito. Sa ilalim ng mga talong at sitaw, nakabalot sa dahon ng saging, ay isang maliit na USB. Ang kanilang puso ay kumakabog habang isinasaksak ni Diwa ang USB sa kanilang laptop. At doon, sa screen, ang lahat ng kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Malinaw na malinaw ang video. Ang pwesto ng kamera ay perpekto. Naroon ang paglapit ni Damian, ang kanyang mga mapanuyang salita, ang pagbuhos ni Hiyaw ng beer at ang marahas na pag-aresto. Naroon ang pagbagsak ng bag ni Diwa, ang paglabas ng badge at ang pinakamasakit sa lahat, ang dahan-dahang pagtapak at pagdurog ni Damian sa kanilang sagisag. Ayan na, halos pasigaw na, sabi ni Hiyaw. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa tagumpay. Wala na silang takas. Tapos na sila. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Diwa. Ngunit ang kanyang mga mata, sanay sa paghahanap ng detalye, ay hindi tumigil sa panonood. Binalikan niya ang video, pinabagal ang takbo nito. Ang kanyang atensyon ay nasa bawat mukha sa background. Naghahanap siya ng kahit anong kakaiba. At nakita niya, sa isang maikling sandali, ilang segundo bago pa man magsimula ang kaguluhan, isang lalaki ang lumitaw sa gilid ng frame. Nakatalikod ito sa kamera, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Nakikipag-usap ito sa isang lalaking nakatalikod din. Ang mukha ay hindi makita. Ngunit ang kilos, ang paraan ng kanilang pag-uusap, ay may kakaiba. Pinausin ni Diwa ang video. Lumapit si Hiyaw at tiningnan ang screen. Sino yan? Tanong ni Hiyaw. Itinuro ni Diwa ang lalaking nakatalikod na sapat na ang liwanag para makita ang gilid ng kanyang mukha. At kahit hindi buo, kahit na may bahid ng dilim, kinilala niya agad ang profile na yon. Ang pamilyar na balikat, ang pamilyar na buhok, ang kanilang hepe. Si Director Salcedo. Nakita ni Hiyaw ang lalaki at pagkatapos nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Diwa, ang pagkagulat, ang pagkabigla, ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi! Bulong ni Hiyaw, puno ng takot at pagtanggi. Hindi siya. Imposible. Ngunit alam ni Diwa, sa kaibuturan ng kanyang puso, na iyon ay siya. Ang kanilang hepe, ang taong nag-utos sa kanilang manahimik, ang taong nagpataw ng preventive suspension sa kanila, ang taong nakikipag-usap sa isang lalaking hindi niya kilala, sa loob ng bar, ilang saglit bago magsimula ang bangungot ng kanilang buhay. Ang katahimikan sa apartment ay mas mabigat kaysa sa ingay. Ang tanging maririnig ay ang humihingang laptop at ang kaba sa dibdib ni Diwa at Hiyaw. Ang larawan ni Director Salcedo na may kausap na misteryosong lalaki sa background ng video ay tila isang sumpa, isang nakakagulat na katotohanan na humahamon sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Hindi ko maintindihan, bulong ni Hiyaw. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Bakit? Bakit gagawin ni Director Salcedo yan?
Wala siyang dahilan para kalabanin tayo. Si Diwa, ang utak ng kanilang tambalan, ay nakatingin ng malalim sa screen. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso. Ang pagiging tahimik ni Salcedo, ang mabilis na pagpapatahimik sa kanila, ang pagtanggi na makialam, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. May koneksyon sila, Hiyaw, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Si Damian at si Direktor Salcedo, hindi ito basta simpleng magkamukha lang, may mas malalim pa rito. Kinailangan nilang alamin kung ang sarili nilang hepe ay sangkot, hindi na lang ito kaso ng pang-aabuso ng pulis. Mas malaki ito. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Hiyaw. Wala tayong access sa files. Suspended tayo. Ito ang pinakamahirap na kaso na haharapin natin at wala tayong kagamitan. May access pa tayo sa isa nating mapagkukunan, sabi ni Diwa. Mga lumang koneksyon, mga dating kaso, kailangan nating balikan ang nakaraan. Sa sumunod na araw, gumalaw sila ng palihim, parang mga anino. Gamit ang mga luma nilang contact sa underworld, mga impormanteng dati nilang nakatrabaho, nagsimula silang maghukay. Hindi sila nagtanong tungkol kay Salcedo, nagtanong sila tungkol kay SPO3 Ricarte Damian. At unti-unti, bumuo ang isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Si Damian ay hindi lang isang lasing na pulis na nangaapi. Matagal na itong may kasaysayan ng pangingikil, pagprotekta sa mga ilegal na sugalan at pagtanggap ng lagay mula sa mga sindikato. Ngunit bawat beses na may nagtatangkang kasuhan siya, misteryosong nawawala ang mga ebidensya at napapawalang sala siya. Ang pinakamalaking kaso na kinasangkutan niya ay halos 5 taon na ang nakakaraan. Isang malawakang operasyon ng NBI laban sa isang malaking sindikato ng droga. Si SPO3 Ricarte Damian ang sinasabing nagbibigay proteksyon dito. Ang operasyon na yon ay pinamunuan ng isang batang, ambisyosong NBI agent. Ang pangalan ng ahente? Direktor Salcedo. Doon, sa loob ng isang madilim na silid, sa likod ng isang lumang bookstore, habang binabasa ni Diwa ang mga nakalap nilang impormasyon, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit. Sa kasong yon, si Direktor Salcedo, na noon ay nasa mas mababang posisyon, ay nabigo. Ang kaso ay bumagsak. Si Damian ay napawalang sala. Si Salcedo ay nasuspinde at muntik nang matanggal sa serbisyo, ang kanyang reputasyon ay nadungisan. Ngunit sa huli, nakabalik siya at unti-unting umakyat sa posisyon, dala ang isang matinding sama ng loob. Ito pala! Bulong ni Diwa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito pala ang koneksyon. Hindi si Damian ang target ni Salcedo. Sila ang magkapatid na bughaw, ang naging instrumentong ginamit ni Salcedo para saktan si Damian. Ang gabi sa alitap-tap, sabi ni Hiyaw, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha at galit. Hindi lang tayo ang biktima ni Damian, ginawa rin tayong pain ni Salcedo. Ang lahat ay isang maingat na inilatag na bitag. Alam ni Salcedo ang kasaysayan ni Damian. Alam niyang malaki ang posibilidad na magdulot ng gulo si Damian sa bar, lalo na kung may makita itong target. At alam niyang nandoon sila, ang dalawang matatapang na ahente na hindi basta-basta susuko. Ang pagbuhos ni Hiyaw ng beer, ang marahas na pag-aresto, ang pagtapak sa badge. Lahat ay naglaro ayon sa inaasahan ni Salcedo. Ang buong kaguluhan ay isang setup para mapanagot si Damian, ngunit sa pamamagitan ng paggamit sa kanila bilang mga pawn. At nang mapansin ni Damian ang kanyang badge, lalong gumulo ang lahat, lalong nagkumpirma ang plano ni Salcedo. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Hiyaw. Niloko niya tayo, Diwa. Ginawa niya tayong tanga. Binenta niya tayo.
Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang galit ni Hiyaw at ang luhika ni Diwa ay nagkaisa. Wala na silang pinagkaiba sa kanilang pagdududa. Ang kanilang hepe, ang kanilang mentor, ang taong pinagkakatiwalaan nila. Siya ang dahilan ng kanilang pagkawasak. Hindi na tayo pwedeng magtiwala sa kahit sino sa NBI Hayaw. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay tila isang babala. Walang sino man. Kailangan nating gawin ito ng mag-isa. O, sa tulong lang ng mga totoong kakampi natin. Ngunit habang nagpaplano sila, isang hindi inaasahang abiso ang dumating. Isang text message sa lumang numero ni Diwa. Galing sa isang hindi kilalang numero. Ang text ay isang larawan. Isang malabo ngunit malinaw na larawan ni PO2 Bantay Silang na papalabas sa kanilang apartment building. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat, "Itigil nyo na kung ayaw mong madamay ang pulis mo." Nabitawan ni Diwa Bughaw ang cellphone. Ang larawan ni Bantay na papalabas sa kanilang apartment ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Kasabay nito ang babalang text. Hindi lang sila ang nasa panganib. Si Bantay, ang lalaking pinagmulan ng kanilang pag-asa, ang lalaking unti-unting lumalapit sa kanyang puso. Sino yan? Tanong ni Hiyaw. Kinukuha ang cellphone. Nakita niya ang larawan at ang text. Ang kanyang muka ay nagdilim. Pinaghihinalaan na rin nila si Bantay. Sinusundan na rin siya. Ang sakit na naramdaman ni Diwa ay hindi dahil sa takot sa sarili, kundi sa takot para kay Bantay. Ang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan ay nagpuno sa kanyang buong pagkatao. Alam niyang kailangan niyang protektahan ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang itulak ito palayo. Kinaumagahan, agad na tinawagan ni Diwa si Bantay. Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na coffee shop sa labas ng bayan. Isang lugar na sa tingin niya ay mas ligtas. Nang makita niya si Bantay na papalapit, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nakasibilyan ito. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at alerto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Diwa ang pagod. "Delikado ka na," agad na sabi ni Diwa nang makaupo si Bantay. "Alam na nila na tinutulungan mo kami. Kailangan mong huminto. Ngayon na." Nagulat si Bantay. "Ano? Bakit? Anong sinasabi mo?" Ipinakita ni Diwa ang text message at ang larawan. Tiningnan ito ni Bantay. Hindi niya itinatago ang kanyang pagkagulat. "Sinusundan na nga nila ako." "Kaya nga," sabi ni Diwa. Pilit pinapatatag ang kanyang boses. "Umalis ka na. Kalimutan mo na kami. Hindi ito ang laban mo." Tumingin ng matalim si Bantay kay Diwa. "Hindi ito ang laban ko. Ngayong alam ko na ang katotohanan, ngayong nakita ko na kung gaano sila kasama. Diwa, hindi ako aalis. Hindi ako tatalikod. Hindi kita iiwan. Mas mapapahamak ka lang." Halos pasigaw na sabi ni Diwa. Ang kanyang emosyon ay nagsisimulang lumabas. "Hindi ito NBI laban sa tiwaling pulis lang, Bantay. Sangkot ang sarili naming hepe. Isang malaking network ito. Mas malaki kaysa sa iniisip mo. Kung mananatili ka, masisira ang buhay mo. O mas malala pa." Hinawakan ni Bantay ang kamay ni Diwa sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghawak ay matatag, puno ng init. "Alam ko, at handa akong harapin yan. Kasi hindi ko kayang mawala ka." Napatingin si Diwa sa mga mata ni Bantay. Ang pag-amin nito, ang pagiging prangka, ang pagiging handang isugal ang lahat para sa kanya. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. "Bantay," bulong niya. "Mahal kita, Diwa," sabi ni Bantay. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hindi ko alam kung paano nangyari o kailan, pero mahal kita."
At hindi ko iiwan ang taong mahal ko sa gitna ng panganib. Sa loob ng coffee shop, sa gitna ng kanilang mapanganib na mundo, isang sandali ng kaligayahan ang naganap. Ang mga labi nila ay nagtagpo. Isang halik na puno ng pag-asa, takot, at matinding pag-ibig. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan sila ng pagpaplano, kasama si Hiyaw, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang apartment. Agad silang sumilip sa bintana. Ang kanilang kotse, ang sasakyan na ginagamit nila sa kanilang paglipat-lipat ng tirahan na nakaparada sa ibaba, ay may sirang gulong. Hindi lang sira, kundi halatang binutas, sinaksak ng matatalim na bagay. May nakasulat din na malaking letrang pula sa hood ng sasakyan. Umalis kayo. Isang malinaw na babala. Palabas na sila, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya nga, dagdag ni Hiyaw, ang kanyang mga mata ay matalim. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ngayon. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang tawag ang natanggap nila sa isa sa kanilang mga lumang contact. Ginoong Sol, nawawala, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na siya nakita simula kaninang umaga. May nakakita sa kanya na 2 pulis ang kumuha sa kanya. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Diwa. Si Ginong Sol, ang kanilang pinakamahalagang saksi, ang taong naglakas loob na tumulong sa kanila, nawawala. Ang USB, ang video. Yun na lang ang natitira sa kanila. Habang naghahanap sila ng paraan para makahanap ng bagong sasakyan at makagawa ng bagong plano, isang text message ang dumating kay Diwa. Hindi galing sa numero ng nagbabanta. Galing kay Bantay. Diwa, may problema. Kakadiskubre ko lang. Ang order na magbantay sa inyo at hanapin si Ginoong Sol. Galing mismo sa opisina ng Chief of Police. Mas malaki ang network na to kaysa sa inaakala natin. Ang lamig ng gabi ay hindi kasing lamig ng pag-aalala ni Bantay Silang. Ang text message na natanggap niya kanina, na ang utos ay nagmula sa opisina ng Chief of Police, ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng kaso ng pang-aabuso ng ilang tiwaling pulis. Ito ay isang malaking network, isang sistema. Kailangan niya ng tulong. At sa dami ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, isa lang ang pumasok sa kanyang isip na maari niyang kausapin sa loob ng pulisya, si PO1 na Pag-asa Lagman. Naging magkaibigan sila ni Pag-asa simula nang sabay silang pumasok sa akademya. Alam niyang may integridad ito, kahit na tila takot sa sistema. Tinawagan niya si Pag-asa at nagkasundo silang magkita sa isang liblib na parke. Pagdating ni Pag-asa, agad niyang napansin ang pag-aalala sa mukha nito. Bantay, anong importanteng kailangan mong sabihin? Delikado ka na. Mas delikado ako kung mananahimik ako, Pag-asa, sabi ni Bantay. Ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. Ikinuwento niya ang lahat, ang video, si Ginoong Sol, at ang koneksyon ni Damian kay Director Salcedo. Pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang utos na galing sa mismong opisina ng Chief of Police. Nanlaki ang mga mata ni Pag-asa. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang Chief of Police? Ibig mong sabihin, si Tito Ramon? Natigilan si Bantay. Hindi niya alam na magkamag-anak pala sila. Isang malaking pagkakamali. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Tito Ramon? Siya ang Chief of Police? Yumuko si Pag-asa tila nahihiya. Oo, siya ang tumulong sa pamilya namin noong namatay si Papa. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Doon naintindihan ni Bantay ang lahat. Ang babala ni Pag-asa na huwag makialam, ang kanyang takot. Hindi lang ito tungkol sa karera, tungkol ito sa pamilya. Pag-asa, kailangan mong tulungan ako.
Pakiusap ni Bantay. Hindi tama to. Pwedeng masira ang buong departamento. Pwedeng masira ang buhay ng mga inosente. Hindi ko kaya, Bantay. Ang boses ni Pag-asa ay nanginginig. Ang pamilya ko, ano na lang ang mangyayari sa kanila? Sinubukan pa ring mangumbinsi ni Bantay. Ikinuwento ang pagiging matatag ni Nadiwa at Hiyaw. Ang kanilang paghahangad ng katarungan. Ang pagmamahal niya kay Diwa. Huminga ng malalim si Pag-asa. Tumingin ito sa mga mata ni Bantay. At sa loob ng ilang sandali, nakita ni Bantay ang pakikipagtalo nito sa kanyang sarili. Ang pagitan ng katapatan sa pamilya at sa katotohanan. May gagawin ako, sabi ni Pag-asa. Ang kanyang boses ay mahina. Pero mangako ka, Bantay, aalagaan mo ang sarili mo. Nakahinga ng maluwag si Bantay. Tumango siya, punuon ng pag-asa. Salamat, Pag-asa. Hindi mo ako bibiguin. At ikaw rin, Bantay. Huwag mo rin akong bibiguin. Ngunit ang pangako ay parang salamin na mabilis na nabasag. Kinagabihan, habang nasa bahay si Bantay, nag-iisip kung paano nila mahuhuli ang lahat. Isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Pagbukas niya, sinalubong siya ng 5 niyang kasamahan na pinangunahan ni Espao 3 Damian. PO2 silang, under arrest ka, sabi ni Damian. Ang kanyang nangisi ay mas malawak kaysa dati. Nagulat si Bantay. Anong nangyayari? Anong kaso? Possession of illegal drugs at obstruction of justice, sabi ni Damian. Ang source namin, isang mapagkakatiwalaang kasamahan. Kinaladkad si Bantay palabas ng kanyang apartment. Ang kanyang utak ay pilit na nagtatrabaho. Sinusubukang unawain kung paano nangyari ito. Sino ang nagtraidor sa kanya? Nang malapit na sila sa sasakyan, tumingin siya sa gilid. At doon, nakatayo sa isang madilim na sulok, ay si PO1 Pag-asa Lagman. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak at ang kanyang labi ay nanginginig. Ang tingin niya kay Bantay ay puno ng pagsisisi at sakit. Pag-asa'y bulong ni Bantay. At sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang matalim na sibat. Si Pag-asa, siya ang nagtraidor. Sinabi ko na sa'yo, Bantay, sabi ni Damian at lumapit kay Pag-asa. Tinapik niya ang balikat nito. Ang katapatan sa pamilya ay higit sa lahat. Hindi ba, Pag-asa? Yumuko si Pag-asa, hindi makatingin kay Bantay. Kinapkapan si Bantay. Ilang sachet ng pinatuyong dahon ang natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Isang setup. Malinis. Isinakay siya sa sasakyan ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang puso ay nabasag. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Pag-asa, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang karera, mawawala ang kanyang kalayaan, at higit sa lahat, nawala na rin ang kanyang kakayahang tulungan si Diwa. Huling nakita ni Bantay ang nangiti ni Damian sa kanyang salamin sa likod, habang papalayo sila sa apartment niya. Sa tabi ni Damian, si Pag-asa ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang lahat ay nawala. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa Bughaw habang binabasa ang balita sa lumang pahayagan. PO2 Bantay silang, nahuli sa drug raid. Kasama ang kanyang larawan at ang mga detalye ng mga kasong isinampa laban dito. Isang malinis na gawa-gawa, isang malinaw na setup. Ang kanyang puso ay bumigat. Si Bantay, ang lalaking naglakas loob na tumulong sa kanila. Ang lalaking umamin ng pag-ibig sa kanya. Ngayon ay nakakulong. Ang kanyang kinabukasan ay nawasak. Ang galit ay nag-umpisa sa kanyang dibdib. Ngunit mas matindi ang kirot ng kawalan ng pag-asa. Wala na, bulong niya. Wala na si Ginoong Sol. Wala na si Bantay. Ano pa ang laban natin?
Biglang may pumatak na malamig sa kanyang pisngi at sa kanya naramdaman ang pag-agos ng luha. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng helplessness. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Pak! Hindi malakas, ngunit sapat para mabitawan niya ang pahayagan. Napatingin si Diwa kay Hiyaw, ang kanyang kakambal, na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Bantay ngayon, Diwa? Sabi ni Hiyaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Sa tingin mo ba ay sumusuko siya? Hindi siya bumitaw, kahit alam niyang mapapahamak siya. Tapos ikaw, susuko ka? Ngayon pa? Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa atin? Ang mga salita ni Hiyaw ay tumagos sa kanya. Tama ang kapatid niya. Ang pagiging duwag ngayon ay hindi lamang pagtalikod sa kanilang sarili, kundi pagtataksil din kay Bantay. Isang bagong apoy ang nag-umpisang magliyab sa dibdib ni Diwa, pumalit sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag na muli. Si Pag-asa, sabi ni Hiyaw. Siya ang nagtraidor kay Bantay. Siya rin ang susi para mailabas natin siya. Siya ang huling barahan natin. Ngunit paano nila makukuha ang tiwala ng isang taong nagtraidor? At paano nila ito haharapin? Gayong nasa likod nito, ang Chief of Police, ang tiyuhin nito. Sinimulan nilang imbestigahan si Pag-asa. Hindi nagtagal ay nalaman nila ang tungkol sa pamilya nito, ang pagpanaw ng kanyang ama, ang pagkakautang na loob sa Chief of Police. Hindi ito basta-basta nagtraidor. May dahilan. May pilit na dahilan. Hindi natin siya pwedeng takutin, sabi ni Diwa. Hindi yan gagana. Kailangan nating apela sa kanyang konsensya. Ipakita natin sa kanya kung anong klaseng tao ang pinoprotektahan na niya. Ang plano ay delikado at may kaunting pagbabago ang nagmula kay Hiyaw na mas pamilyar sa mga emosyonal na pamamaraan. Kinabukasan, hinanap nila si Pag-asa. Nag-iisang naglalakad ito sa isang parke. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Nakauniforme ito. Mukha itong pagod at malungkot. Nang makita sila ni Pag-asa, agad itong namutla. Diwa? Hiyaw? Anong ginagawa ninyo dito? Delikado to. Alam naming delikado? Sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado. Pero mas delikado ang ginawa mo kay Bantay. Wala akong choice! Sigaw ni Pag-asa, ang kanyang boses ay nanginginig. Pamilya ko yon, ang tito ko. Lumapit si Hiyaw, at sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Tanging lungkot lang. Gusto mo bang maging tulad nila, Pag-asa? Gusto mo bang maging instrumento ng mga taong sumisira sa buhay ng mga inosente? Tiningnan mo ba ang mga mata ni Bantay nang dinakip siya? Hindi ba kita? Pareho kayo. Pulis na nangangarap ng serbisyo at katarungan. Pero ano na siya ngayon dahil sa'yo? Napayuko si Pag-asa at umiyak na ng tahimik. Wala na akong magagawa. Tapos na ang lahat. Hindi pa, sabi ni Diwa. At inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita niya rito ang video, ang maikling footage ng pagtapak ni Damian sa kanilang badge. At pagkatapos, pinanood niya ang mga kasunod na eksena. Ang mga pulis na nagtatawanan, ang pagkaladkad sa kanila, ang kawalan ng respeto. Tingnan mo ito, Pag-asa, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. Ito ang kinakatawan ni Damian. Ito ang pinoprotektahan ng tito mo. Ito ang sinusuportahan mo. Ito ba ang uri ng katarungan na gusto mong ibigay sa mga Pilipino? Gusto mo bang maging isa sa kanila? Tanong ni Hiyaw. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Gusto mo bang maging bahagi ng sistemang nilamon ng katiwalian? O gusto mong maging pulis na naninindigan para sa tama, kahit na laban sa sarili mong dugo? Tumingala si Pag-asa, ang kanyang mga mata
ay puno ng luha, ngunit may bagong kislap. Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng galit. Galit para sa mga taong nagpahirap kay Bantay. Galit para sa mga taong naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Anong gagawin ko? Bulong nito. Inilabas ni Diwa mula sa kanyang bag ang isang maliit, itim na ballpen. Hindi ito ordinaryong ballpen. Ito ay isang recording device. Pupunta si Damian at ang tito mo sa isang dinner ngayong gabi. Isang victory dinner para sa pagkakakulong ni Bantay. Kailangan mong mapag-usapan nila ang nangyari at kailangan mong i-record ang bawat salita. Kinuha ni Pag-asa ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa ballpen. Pagkatapos ay sa mga mata ni Diwa at Hiyaw. Ginawa ko ito kay Bantay, sabi niya. Ang luha ay patuloy na umaagos. Pamilya ko ang tito ko, pero mali ang ginawa ko. Ang tatlong babae ay nagkatinginan. Ngayon, sa harap ng napakalaking panganib, sila ay iisa. May tiwala ka ba sa amin, Pag-asa? Tanong ni Diwa. Tumango si Pag-asa at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng tunay na determinasyon. Opo. Model sige po. Narito na ang huling kabanata, ang pagtatapos ng kanilang laban at ang simula ng bagong pag-asa. Kabanata 10, Liwanag. Pagkatapos ng dilim, ang tunog ng putok ng baril ay umaling-awngaw sa buong restaurant, kasabay ng sigawan ng mga nagkakagulong tao. Napahinto si Hiyaw Bughaw. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ngunit hindi siya tinamaan. Si Damian ang nagpaputok sa hangin upang ikalat ang takot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Wala kang kawala, Damian. Sigaw ni Hiyaw. Ang kanyang boses ay matatag. Umalis ka sa dinaraanan ko, Bughaw. Sigaw ni Damian. Itinulak si Pag-asa na muntik nang bumagsak. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang pang-aabuso, ang pagtapak sa badge, ang pagpapahiya. Ang galit ay nag-init sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Hindi sa takot, kundi sa pagnanais na ipaghiganti ang lahat ng maling ginawa. Ngunit bago pa man niya marating si Damian, humarang si Diwa. Hiyaw! Huwag! Sigaw ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kakambal. Nag-aalinlangan si Hiyaw. Nakatingin siya sa mukha ni Diwa. Pagkatapos ay kay Damian na nagtatangkang tumakas. Ang lahat ng pagsasanay, ang lahat ng prinsipyo na itinuro sa kanila ng NBI ay nakikipagtalo sa kanyang personal na galit. Isang sandali. Isang napakahabang sandali. At sa sandaling iyon, pinili ni Hiyaw ang katarungan. Sa halip na direktang sumugod, sinipa ni Hiyaw ang upuan na malapit kay Damian, dahilan para matumba ito at mawala ng balanse. Agad itong hinabol ni Hiyaw at sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang kanyang posas. Klang! Ang tunog ng posas na nagsara sa pulso ni Damian, ang pinakamagandang tunog na narinig ni Hiyaw sa buong gabi. Nagpumigla si Damian, ngunit matatag ang hawak ni Hiyaw. Dumating ang mga backup na pulis na ipinadala ni Bantay mula sa ibang departamento, mga pulis na pinagkakatiwalaan ni Bantay. Hindi sila kabilang sa mga tiwali. Mabilis na naaresto si Damian. Kasunod nito, si Chief of Police Ramon Lagman, ang tito ni Pag-asa ay dinakip din, kasama ang iba pang mga pulis na sangkot sa kanilang network. Ang recording device ni Pag-asa na pinaniniwalaang nasira ni Damian ay may backup na kopya na agad na nakuha ng mga investigador. Ang lahat ng ebidensya, ang video, ang recording, at ang mga testimonya ni na Ginoong Sol na natagpuan ding ligtas at nasa kustodya na ng mga tapat na pulis ay sapat para mapanagot ang buong sindikato. Ilang araw pagkatapos ng insidente, si Bantay ay pinalaya. Ang kanyang pangalan ay nilinis
Ang mga kasong isinampal laban sa kanya ay ibinasura. Sa kanyang paglaya, sinalubong siya ni Diwa at Hiyaw. Isang matagal na yakap ang ibinigay ni Diwa kay Bantay. Sa mga bisig nito, naramdaman niya ang seguridad, ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. "Salamat," bulong niya. "Salamat din," sagot ni Bantay. Hinahalikan ng kanyang noo. "Hindi ko to kakayanin kung wala ka." Ang magkapatid na bughaw ay ibinalik sa NBI, hindi lang bilang ahente, kundi bilang mga bayani. Si Pag-asa Lagman, bagamat naharap sa mga kasong administratibo dahil sa kanyang pakikipagsabuatan sa simula, ay binigyan ng ikalawang pagkakataon. Sinimulan niya ang kanyang pagbabago, nagtatrabaho upang linisin ang kanyang pangalan at patunayan na karapat-dapat siya sa badge na kanyang sinumpaan. Isang hapon, nasa isang burol sila Diwa at Bantay, nakatanaw sa lungsod ng Maharlika. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay kahel at pula ay naghalo sa kalangitan. Magkahawak kamay sila. "Lungsod ng Maharlika," sabi ni Diwa. "Maraming lihim, maraming dilim. Pero ngayon, may pag-asa." Sagot ni Bantay, tinitigan siya. Dahil may mga taong handang lumaban para sa liwanag. Napangiti si Diwa. Sa tabi nila, si Hiyaw ay nakatayo. Nakangiti rin. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng kapayapaan. Ang kanilang laban ay tapos na. Ngunit ang kanilang kwento, ang kanilang paglalakbay, ay nagsisimula pa lang. Isang huling tingin sa lumulubog na araw. Isang bagong simula. Ring. Biglang tumunog ang cellphone ni Diwa. Isang tawag mula sa NBI. May bagong kaso. Nagkatinginan sila ni Bantay at Hiyaw. Isang tango. Ang laban para sa katarungan ay hindi natatapos. Ngunit ngayon, mayroon na silang pag-ibig, pagkakaisa at pag-asa. Ang mga sandata na mas matalas kaysa sa anumang patalim, mas matibay kaysa sa anumang corruption. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa, Hiyaw at Bantay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa pagitan ng dalawang tao, kundi pati na rin sa matinding paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Ito ang nagiging liwanag upang makita ang katotohanan sa gitna ng kadiliman ng katiwalian. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng liwanag pagkatapos ng dilim. Naway napukaw namin ang inyong puso at isipan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Sino ang pinakanakakuha ng inyong simpatiya? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga naiisip at damdamin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at ang aming pagtatanghal, isang pindot lang po sa like button ay share nyo po sa inyong mga kaibigan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig at puno ng drama na mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na matuklasan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.